Hello, konnichiwa! Halika at samahan mo ako sa aking travel journey today. Nakatira ako dito sa countryside, dito sa Japan, and we are going to our destination today by train. Isa yung place namin sa mayroong pinakamagandang railway system, pero sobrang mahal kasi nga countryside. Pero for sure, magi-enjoy kayo sa mga madadaanan nyo while on the train kasi makikita nyo yung mga beautiful mountains and beautiful sea na sobrang Instagrammable, breathtaking at sobrang nakaka-relax talaga. So ayan, nag-arrive na ako sa Gotemba Station at from there, nag-avail ako ng shuttle bus going to Fuji Speedway Hotel by Hyatt. Sobrang ganda guys ng hotel na to kasi ang lahat ng pumupunta dito ay gustong mag-practice ng mga sports car nila. So ako wala naman akong sports car. But manifesting, malay mo, soon, manalo ako sa loto at makabili ako ng mga Lamborghini na ganyan. So karamihan sa nag-i-stay dito guys ay may mga high-end na mga sasakyan, mga luxurious car. Kaya sobrang high-end din ang hotel na to, 5-star siya. And ayan, sa baba meron silang mga car museum na kung saan makikita mo talaga yung mga old cars pa dati at saka yung mga latest cars na din. Ka-open nga lang pala ng hotel na to noong 2022 kaya almost 2 years pa lang siya. Kaya sobrang latest yung mga design niya at talagang sobrang napakagwapo ng design, pang lalaki talaga. Kasama ko nga pala dito yung aking Japanese friend na nakatira sa Tokyo. So ayan, dito kami magi-stay sa room na ito at sobrang na-amaze talaga ako guys kasi yung bed napakalambot at ang sarap matulog, sobrang nakakaantok talaga. Tsaka yung ambience niya na medyo dark na talagang nakaka-relax. So ayan, ang bathtub na sobrang linis din. Tapos may malaki tayong TV at tsaka may mga amenities dito. May coffee maker siyang sarili at saka maraming nakalagay sa loob ng ref. Meron din siyang free na strawberry at saka chocolate na para sa welcome snacks natin. So ayan, timpla lang kami ng kape muna at medyo nagkwentuhan kami ng aking kaibigan kasi madalang lang din kaming magkita nito. At sa labas ng ating window ay makikita na nga natin yung speedway kung saan nagpa-practice yung mga ibang mga naka-stay dito ng kanilang mga sports car. At dahil birthday month na nga natin, early celebration na ito, kaya thank you for the gift. Arigatou gozaimasu.はい、着替えました。これから水泳に行きます。ユミとスピードウェイの過去はどうですか、ユミ？びっくりしたこれ。いやいや、まあ太ってんのが隠れるねこの色で。はい、let's go. After natin makapahinga ng saglit, ang first activity natin ay swimming dahil meron siyang warm swimming pool dito at sobrang sarap maligo kasi yung tubig niya napakalinis talaga. Nagaling pa daw sa Mount Fuji, as in sobrang clear at walang halong chlorine. Kaya enjoy na enjoy talaga ako. It's okay, it's my pleasure. Alam nyo guys, maraming iba't ibang klase ng tao dito sa mundo. At dito rin sa Japan, merong mabait at meron din namang hindi mabait na Japanese. Pero sobrang swerte ko kasi nakilala ko yung isang mabait na Japanese na kahit madalang lang kaming magkita at mag-usap. Pero sobrang, alam nyo yun, na parang true talaga at saka yung walang halong inggit, walang kayabangan at judgment. After mag-swimming ay next naman yung onsen, yung hot spring na sobrang ganda rin guys kasi Mount Fuji view siya. Kaya sobrang na-relax ako dito. Ang sarap nung ramdam mo na hindi ka nag-iisa at meron tao na nandyan para sa'yo. Yung parang mag-i-enjoy lang kayo dalawa at tatawa ng tatawa at mag-uusap ng tungkol sa buhay. Sobrang well-experienced na ng kaibigan kong Japanese na to at sobrang successful na rin niya sa buhay. Kaya it's my privilege na makilala ko siya at tuwing nag-uusap kami ay tinuturuan niya ako ng mga tungkol sa buhay-buhay at kung paano natin i-handle ang mga different kind of situations. Wow, and it's dinner time na dito sa Italian restaurant. アメリカのカリフォルニアナパですね。やっぱアメリカって言ったらナパです。 Sayang at hindi ako pwedeng uminom today. Pero mas mainam na rin kasi ba naman, yung isang glass ng alak na yun ay worth 2,000 pesos at pag nag-order ka ng bottle ay sobrang mahal. Merong umaabot ng 50,000 pesos yung isang bottle ng wine. Kaya puti na lang, cranberry juice na lang muna ako ngayon guys. Medyo pricey din yung course menu nila.
kasi almost 5,000 pesos each yung babayaran namin para sa mga pagkain na to na sobrang liliit lang naman ng serving guys, pero sobrang sarap naman kasi. Pero para sa akin hindi pa rin worth yung 10,000 pesos para sa meal na to. At next na isinerve itong favorite ko na sashimi with strawberry sauce at yung kanilang pasta na sobrang creamy talaga. And yung main dish namin na pork porchetta. At nagulat nga ako nung sinerve na yung tiramisu na dessert namin ay medyo may pag-greetings pa siya. Kaya sobrang happy ako. Thank you Lord for all the blessings kasi today ramdam ko talaga na special ako at special yung birthday ko. After the dinner ay bedtime na. いいベッドだね。柔らかい。 Sobrang lambot guys ng bed at makakatulog talaga ako ng magsaya dito. But before that, gusto ko munang itry ulit yung kanilang bathtub. Naghanda kami ng bubble bath para naman ma-experience ko naman ito. Ay, sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Sayang at wala si hubby. Kaya ayan, enjoy ko na lang muna siya alone. And after that, naglagay din tayo ng mask para mas maganda tayo bukas. And now, it's breakfast time. Ohayo gozaimasu. Sobrang sarap ng tulog ko kagabi guys. Kaya, ayan, nakakagutom na ulit. At dito ulit tayo magbe-breakfast sa restaurant na pinunta natin kagabi. At iba talaga yung mga 5-star hotel, ano? Kasi yung mga pagkain nila sobrang piling-pili at alam mo talaga na lahat ay masarap. Pati yung mga juice nila ay freshly squished na mga juice at saka different kinds of bread at saka yung mga pastries. Lahat yata ng klase ng masasarap na pagkain ay nandito. Yun nga lang, yung stomach ko ay sobrang liit at hindi ko talaga makakain silang lahat. Kaya ito lang, tinry ko pa rin na kainin ito pakonti-konti while observing the beautiful view of Mount Fuji guys, na sobrang saya namin kasi after namin kumain talagang nag-clear na siya at sobrang ganda. Pagbalik namin ay meron na ulit mga nagka-car racing. Sobrang amazing talaga yung view na to and exciting siya. Lalo na sa mga sports car lover, talagang dito kayo mag-stay. Kung naku-curious kayo kung magkano yung bayad dito per night, ay nagre-range siya siguro ng mga nasa 18,000 to 50k pataas yung per night niya guys. Medyo mas mahal siya talaga kumpara sa ibang mga business hotel dito sa Japan. Thank you for watching. Hope to see you in Japan.